I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Nag-umpisa nung nag-gira na, yun, nag-decide ako na uuwi na lang ako. Ako sa embassy kasi nag-offer naman ang embassy na kung sino yung uuwi, magpunta ng embassy para masikaso lahat. Yung nalaman nila nag-gira sa Kuwait, siyempre ang mga pamilyas, uwi ka na dito sa Pinas para mabuhay naman tayo dito. Kasi kaysa mag-antay kayo dyan, maabutan kayo ng gira, ang layo. Kaya siguro ito na din yung panahon na umuwi na kami kasi hindi talaga biro ang sitwasyon ngayon sa Kuwait. Happy kahit walang pera, happy kasi makita ng pamilya. Tapos yung kaba namin sa Kuwait na pag nagsirin, alam mo yung trauma, baka gira na naman, hindi na kami makauwi sa pamilya namin. Na pagdating dito, may susundo sa amin na uwa, kung ano man ang niyo doon, magsabi kayo doon, may financial naman na ibibigay ng uwa na tulong. Kasi alam nila lahat nung nagkasakit kami, magpapacheck up kayo doon. Kaya laking pasalamat namin lahat. Kasi walang-wala kami talaga doon. So yun mga kababayan, nakita nyo yan, galing ng gobyernong Marcos. Ano? Kahapon lang po yan, April 15. Another batch ng OFW, galing Kuwait. Wow! Medical, financial, lahat. Siyempre, nakakatakot. Hindi lang po para sa akin, siyempre, lalong-lalo na yan sa mga pamilya ko na nag-aalala para sa akin, na alam pong hindi sila mapanatag, hindi sila nakakatulog, diba, yung mga bata, siyempre mas iniisip mo yung, kung sa akin lang, okay lang pero yung magiging future nila kapag kunyaring mas naging worst pa yung mga pangyayari doon sa Kuwait. Madalas po yung mga siren, ganon, tapos siyempre naririnig namin yung mga bomba, madalas sa madaling araw. Yung mga oras na dapat na natutulog kami, kasi mga day job po ako So, siyempre hindi kayo nakakatulog, gawa nga ng mayat maya, may nagsisirena, yung may naririnig kang mga bomba. Tapos minsan nararamdaman mo talaga yung yung shockwave, yung vibration. Unang-una po, sa Kuwait pa lang po, nagpapasalamat po kami in behalf po ng mga kababayan nating mga OFW sa Kuwait. Maraming salamat sa napaka-maasikaso po ng mga kababayan natin, mga empleyado ng gobyerno sa Kuwait, sa DMW, sa OWA, hanggang dito po sa Pilipinas, yung grabe po talaga yung pag-asikaso sa amin. Wow! Tsaka siyempre, salamat din po sa tulong na pinansyal na pinagkaloob sa atin ng ating gobyerno. Malaking tulong din po sa akin at sa pamilya po namin. Yun diba mga kababayan, sabi nyo walang nagagawa ang gobyerno. Mga DDS, yung mga anti-Marcos, wala ba talaga? Or hindi nyo talaga nakikita? Patay mali lang kayo. Ano yan? Diba? Hindi pwede na yan, yung sinasabi nyo ganyan. Kasi nandito kami, laging nagsishare ng magagandang programa ng gobyerno. Ando na po yung kaba. Kasi po, lalo na po ako ngayon na nag-iisa lang po ako sa Kuwait. So yung pamilya ko nandito, siyempre nandun po yung takot na unang-una, siyempre baka mapahamak, ayun nga po. Tapos siyempre, gusto ko rin po makapiling yung pamilya ko. Ayun po, masayang-masaya po, lalo na po nung pagsakay namin ng aeroplano na pabiyahe na ayun po, medyo nabawasan na po yung kaba. Unang-una po, maraming salamat sa DMW, saka sa OWA, lalo na po sa bansang Kuwait, sa embassy ng Kuwait. Maganda pong pag-asikaso nila sa amin mula nung first day na nag-apply kami hanggang napunta kami sa hotel ng orientation, hanggang pagsakay ng aeroplano, hanggang pagdating dito po. Maraming salamat po.
maraming salamat po sa ating Pangulo na nagkaroon po ng ganitong repatriation. Kasi po, marami pa rin pong mga ibang tao na gusto makauwi. Pero wala po silang chance dahil po nga, lalo sa Kuwait, sarado ang airport. So at least nagkaroon ng ganito. Napasama po ako. Maraming salamat. Di ba guys? Lahat yan libre, wala silang binayaran pagdating sa pagkain, sa kanilang tinutulugan, pagpahingaan, lahat yan libre, pinansyal, lahat talaga, ticket, pag-uwi nila sa probinsya, lahat libre, wala silang binabayaran. Nung time na yon, ay hindi na kami makatulog sa gabi. Nagsisimula ang labanan ng alas 10 ng gabi, natatapos ng alas 4 madaling araw. Kaya nga yung mga pagsabog doon ng hindi ka magugulat ka, kala mo basta malapit na sa inyo eh. Yung first time ko na malapit na sa lugar namin, yung boom, ang lakas yung impact. Ramdam mo yung impact eh. Ako, sabi ko, parang nanginigling naman. Nagpapasalamat po ako sa Philippine Embassy, sa OWA, sa DMW, at sa Pangulo ng ating bansa. So yun mga kababayan, narinig nyo yung kanilang mga pagpapasalamat sa gobyerno ng Marcos. Ang galing, di ba? Sa taliwas doon sa mga sinabi ng iba, wala daw nagawa ang gobyernong Marcos. Doon po kayo nagkamali kasi hindi po kayo nagre-research kasi. Ayan sabi dito Ayan guys, OFW sa Lubong, Ninoy Aquino International Airport. Ayan, NAIA Terminal 1, Pasay City, April 15, 2026. Kahapon po yan. Today is April 16, 2026. Another batch po to guys, ha. And of course, I think may mga batch pa na kailangan pang pauwiin dito sa Pilipinas. Kaya abangan po natin, no? At siyempre, to God be all the glory. Salamat sa Panginoon kasi ligtas sila. Walang nangyari. Yung ibang gustong umuwi, lumapit na kayo sa embassy natin baka para makapagpalista kayo at uuwi na kayo. Yan po ay libre naman mga kababayan. Sabi ko nga, wala silang ni 5 na babayaran. Kundi libre lahat. Kaya nga nagpasalamat sila na talagang sobra-sobra po ang pag-aasikaso nila. Ang pag-aasikaso sa kanila ng Marcos administration from Kuwait hanggang sa Pilipinas. Narinig nyo naman siguro yon mga kababayan. 'Di ba? And saludo tayo sa sa DMW, OWA, DFA, lahat-lahat. And of course, higit sa lahat, ay yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Under the Marcos administration, maraming salamat po, Mr. President, sa ating mga kababayan. Welcome home. And, nandyan po ang gobyerno para sa inyo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye, baboos. God bless Philippines. Abangan po natin ang ibang pang mga bats. Hindi pa tapos ang gera eh. Bye-bye guys. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.